Yeah. Tukal, tahimik at mapanganib. Ito ang katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis sa pag-iibigan nila Florante at Laura. But may isang lalaki nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang niyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan. At isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya isinilang, na ngayon nanganganib. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humihingi ng iyong tulong. Patawarin niyo na akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang aking silensyo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duque Brescio na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Umiyak sandali matapos manahimik at muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinis... Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayon niyo akong tulungan. Kung gayon, paano na ako? Sinong aking malalapitan at makakapitan ko ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan. Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin na lang ako dahil hindi kita naipagtanggol. Paalam na bayan ko. Paalam rin sa iyo, Adolfong Malupit. Laurang Taksil, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang Griegong morong nangangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at tagahanap ng pagpapahingahan. O Florida, o tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Oh, ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao. Sino kaya siya? Minamalas. Kapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfong Malupit at higit pa sa halimaw kong malakit. Ikaw ang tao, ang lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Marinig niya Aladin si Florante ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Tadhalay masakit. Problema ko'y napakahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses na kanyang naririnig. Kailangan ko nang magmadali, kundi hindi ko na maabutan ang taong iyon. Nang tumatakbo ay hinawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos ay napansin niyang may nakapalibot ditong dalawang leon. Siya ay naganda at nilusob ang leon. May nakapalibot ditong dalawang leon. Siya ay naganda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos niyang mapatay ang dalawang leon at pinakawalan niya si Florante. Ito lang. Isang ilang oras ay namulat na si Florante at Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka at bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay, ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal, hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi nagpansin na ng dalawa. Ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga, ay napansin ni Aladin na malakas na si Florante. Kaya ito'y kanyang niyakap.
We change venue. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Inaliw-inala din si Florante, ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Ang iyong problema, maaari ko bang malaman? Plan ko ang aking kwento. Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Ako sa bayan ng Albania kung saan si Duque Ignacio, ang aking ama, ay naninirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Crotona. Ako ay pinangalan ng... Nung sanggol pa lang ako ay muntik na akong dagitin ng isang buwetre. Florante, tulong. Bakit po? Anong problema? Nakita ng pinsan kong si Minalipo na ako ay dadagitin ng buwetre. Kaya dali-dali niyang itong pinana at napatay. At noon namang naglalakad ako ay kinuha ng isang aking dibdib ang aking kumidong diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Nang ako'y naging siyam na taong gulang ay lagi akong nasa burol at dala ang aking panat busog at ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ang aking panak. Kapag ako'y nagpapahinga at naliligo ako sa kung saan masasayang nag-aawitan ang mga nayadis, habang ko sila ang kanilang lira, ang kanilang tawanay na Wala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon ay pinag-aral ako ng aking ama, ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y milisan. Lang. Bakit kailangan pa niyang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano pa yung magiging kinabukasan? Saan siya ng kanyang mga guro at kaibigan doon? Sa mga sinabi ng ama ko ay nakumbinsi niya si ina upang ako'y lumisan. Florante, Dating ni Florante sa Atenas. Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antenor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. Oh, bakit tila kay lungkot mo? Ayaw ko po kasing umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. Sa isang buwan pagtigil ni Florante sa Atenas, ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong pagkilos ito. Makaraan pa ang 6 na taon pag-aaral. Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya, at matematika. Salamat po. Kaya lang. Galit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadula at trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang Polinense at si Adolfo bilang Etiople. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mga mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang mananime. Ikaw ang magaw sa kapurian ko. Dapat kang mamatay. Adolfo, itigil mo ang iyong kaibangan. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Makalipas ang 1 taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Ina, bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi ka maaaring mamatay. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Dahil ba yung